Isang dating correspondent ng Philippine Daily Inquirer ang nasawi matapos tambangan sa Batangas City. Posibleng may kinalaman daw ang pamamaslang sa expose ng biktima tungkol sa iligal na operasyon ng weteng sa kanilang probinsya. Sa datos ng grupong Committee to Protect Journalists, pangatlo ang Pilipinas sa tinaguriang deadliest countries for journalists sa buong mundo. May report si Haji Rieta. Sa eskinitang ito nagtapos ang buhay ng 40 anyos na si Melinda May Magsino, ang dating correspondent ng Philippine Daily Inquirer na pinatay kahapon sa Batangas City. Gamit ang kalibre 45, sa batok pinuruhan ng suspect ang biktima, tanda na walang planong buhayin pa siya. Sa impormasyon na nakuha ng GMA News, dito raw sa eskinitang ito nagmula ang biktima, papalabas nga sa bahaging ito ng eskinita. At dito naman eksakto nakatayo umano yung gunman, at nang makarating yung biktima dito sa bahaging ito, pinaikutan niya itong biktima at agad na binaril sa likod ng ulo. At dito naman sa bahaging ito ng waiting shed ay mayroong isang motor na may driver na nag-aantay dyan kung saan sinakyan umano ng suspect papalayo sa crime scene. Sa ngayon, pinag-aaralan na ang kuha ng CCTV na isang auto supply. Posible kasing nahagip nito ang nangyari. Ilan naman sa mga motibong tinitingnan ay may kinalaman sa dating expose ni Magsino bilang mamamahayag. Dati na raw kasi siyang nakakatanggap ng death threats matapos niyang isiwalat ang iligal na operasyon ng weteng sa kanilang probinsya. Kahit hindi na siya active sa print media, ay may mga webpage siya na nag-express din siya ng kanyang mga saloobin para sa kung kaninong tao, para sa mga sa bayan. Bukod dito, may iba pang posibleng motibo na pinag-aaralan. Isa din po sa consideration niyan yung kasi Ms. Magsino is married to Mr. Lubes. Ang alam ko matagal na silang hiwalay at meron siya ngayong hindi ko alam kung mundo husband. Pag-alaman namin na noong palang March 19 ay may ipinablatter si Ms. Magsino na isang tao na nagkakautang sa kanya ng 81,000 na nagpunta sa kanilang bahay, may kasamang lalaki at sinabing hindi na siya magbabayad. Nakaburol ngayon ang labi ni Magsino sa bahay ng kanyang mga magulang sa Batangas. Bagaman tumanggi munang humarap sa media ang kanyang mga magulang, nalabis ang panghihinayang at lungkot sa sinapit ng kanilang anak. Malakas daw ang kanilang kutob na may kinalaman ng pagpatay sa dati nitong trabaho. Umaasa naman ang ama ng biktima na hindi mababaliwala ang buhay ng anak. At sana raw ay matigil ang pagpatay sa mga tulad nila ng profesyon. Mari namang kinondena ng NUJP o ng National Union of Journalists of the Philippines ang pamamaslang. Sakali raw na mapatunayang may kinalaman sa dati nitong trabaho ang pagpatay kay Magsino, siya ng ika-26 na mamamahayag na pinatay sa ilalim ng Administrasyong Aquino. Gayunman, tiniyak ng Malacanang natututukan nilang kaso ni May at ng iba pang pinaslang na mga taga-media. Meron kasing binuong task force usig ang PNP na ang pangunahing layunin ay tutukan lahat ng mga kaso ng pagpaslang o karahasan laban sa mga mamahayag. Sa datos ng CPJ o ng Committee to Protect Journalists, ikatlong Pilipinas sa tinaguraang deadliest countries for journalists, sunod sa Iraq at Syria. Mula 1992, 77 Pilipinong mamamahayag na ang pinaslang. Karamihan sa motibo ng pagpatay may kinalaman sa politika. Mula rito sa Batangas, Haji Rieta, GMA News.